Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my small channel. This is EJ Morse. Thank you for joining me today, lalong-lalo na yung ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng daigdig at ang ating mga kababayan dito sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button, at paki-share na rin po para lumaki ang ating community. Bago tayo magtuloy-tuloy, as usual, yung ating EJ Morse prayer. Here it goes. Sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants, tama na ang pagyayabang, itigil ang pagiging arugante. Irespeto ang batas, irespeto ang mamamayan. Huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba. Pasweldo kayo ng taong bayan. Kami ay nakamasid, di namin kayo tatantanan. Okay. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. Hindi niya raw po alam kung hindi niyo lang naiintindihan or, and I quote, bobo lang talaga yung administrasyon. She also confirmed that her trips are indeed personal but that she never used any government money. And speaking of, yun po. Okay po, nakita po natin kung paano po sumagot ang Vice Presidente. Napaka-emosyonal. Sabi nga po natin, may kasabihan po na when emotions are high, intelligence is low. Itong episode na to, karugtong pa rin ito ng aking nakaraang 2 episodes kung saan diniscuss natin yung tungkol sa travel ni Sara Duterte doon sa Australia. I think it was in Melbourne, Australia. Na kung saan, nagkaroon nga siya ng speech. Itong speech niya, medyo may kahabaan, hinati-hati ko sa 3 parte. At itong episode na to, ito naman, yung 3rd part, na kung saan, napipiko na naman itong si Sara Duterte sa pagsita ng Malacanang sa kanya doon sa pagpunta sa Australia. Dahil nga, hindi maintindihan, hindi masyadong klaro kung ito ba ay personal o ito ay official. Kasi ang banggit niya doon sa salita niya, ito raw ay personal pero nagtatrabaho pa rin daw siya. Bakit niya ginamit yung salitang nagtatrabaho pa rin siya? Dahil siguro, alam niya na mag-question yung Office of the Vice President. Kasi doon sa speech niya sa Australia, binanggit niya, nagpasalamat siya doon sa mga empleyado niya na sobrang pagod, walang tulog sa pagko-coordinate doon sa mga dapat kausapin at dapat gawing activity doon sa Australia. Ibig sabihin po nito, mga kapatid, mga kababayan, ginagamit niya yung Office of the Vice President doon sa kanyang mga personal na mga concerns doon sa travel niya. Kaya niya sinamahan nung salitang nagtatrabaho pa rin siya. Ngayon, ang sabi nga ni Yusek Claire Castro, kung yan talaga ay official, patunayan mo, mag-report ka sa bayan. Kung sinasabi mong yan ay nagtrabaho ka rin. Kasi nga questionable dito, ang paggamit ng kanyang mga empleyado, ng kanyang Office of the Vice President, doon sa kanyang ginawang travel. Pinasalamatan niya mga empleyado niya doon daw sa coordination, sa halos walang tulog, sobrang pagod para gawin lahat, ayusin, at ilagay sa ayos yung kanyang pagpunta sa Australia at yung mga dapat kausapin doon. So, ibig sabihin talaga, ginamit niya ang opisina niya, Office of the Vice President, na kini-question ngayon ng Malacanang through Yusek Castro. Ngayon, itong si Sara Duterte, nagpakita na naman ng pagkapikon dahil alam nyo na, itong si Sara Duterte, nasanay ito. Nung nandoon lang sila sa Davao, lahat sila, buong pamilya halos, naging opisyal ng Davao, walang sumisita sa mga pinagagawa nila. Nasanay sila dyan. Gawin nila ang gusto nila with impunity. Wala pong sisita sa kanila dyan. Isipin nyo itong 51.7 billion pesos
na naging budget na receive ni Pulong Duterte nung time na presidente si Digong. Wala rin sita-sita yan hanggang sa makatapos itong si Digong Duterte ng pagiging presidente. At lumabas nga sa Rappler yung kung ano-ano lang yung mga pinagagawa niya out of that 51.7 billion pesos na supposed to be ang malaking portion yan yung flood control project sa Davao City. Na kung saan kine-question ngayon yan dahil hanggang ngayon problema ang baha dyan sa Davao City. Problema ang baha sa Davao. Saan daw napunta yung perang 51.7 billion? Kaya yan si Sara Duterte, ayaw na ayaw niyan nasisita siya. Ganyan po ka-spoiled brat itong ating Vice President. Ganyan po ka-feeling ng walang pananagutan. Walang sense of responsibility. Wala po silang iniisip na pananagutan sa bayan. Katulad nga nung impeachment case niya, hindi ba? Yung perang nawawala, hinahanap ng Kongreso na lumalabas sa investigasyon, ang tagal niyang sagutin yan. Hindi siya nag-a-attend doon sa mga hearing doon sa lower house hanggang sa napilitan lang siya. Nung dumating na, napilitang umattend itong si Attorney Lopez, yung kanyang chief of staff. Tsaka lang siya lumitaw dyan. Galit na galit siya sa mga congressmen na tinatanong siya tungkol sa budget. Yung 125 million na naubos daw sa loob ng 11 days lang. At yun nga, naglabasan na yung mga voucher na kung saan sumikat ang pangalang Mary Grace Piatos at kung ano-ano pang pangalan. Yun ang pumirma doon sa papel na pinagbigyan ng mga pera. Iba't ibang mga pangalan na mga non-existent, mga fictitious name. So ganyan po itong si Sara Duterte. Pag tinanong mo tungkol sa accountability, galit. Ano ang sabi niya? Hindi ko alam kung sinasadya ito ng Malacanang o talagang sadyang bobo lang sila. Akala mo kung sinong matalino. Samantalang nakita niya naman sa nakarang episode. Hindi niya rin alam ang sinasabi niya. Sabi ba naman doon sa nakarang episode ko, di ba? Doon sa speech niya rin galing sa Australia. Wala daw, pinafile na kaso itong ICC na mga taga-Western countries. At bakit daw hindi umimik itong ICC doon sa pagbomba ng US doon sa Iran? Of course, hindi niya binanggit yung mga pangalan ng bansa. Pero sinabi niya, bakit hindi umimik ang ICC? Tingnan yung panlilin lang yan. Bakit iimik ang ICC? Ano yan? Korte. Hindi iimik yan dahil korte yan. Hindi naman sila news agency. At yung pagpa-file ng kaso, Sara Duterte, hindi rin trabaho ng ICC. Uulit-ulitin ko, pangatlong beses na to. Hindi trabaho ng ICC ang mag-file ng kaso. Dahil korte sila. International Court pa nga yan. Ang nagpa-file ng kaso, yung mga tao doon sa bansa kung saan ginawa ang supposedly krimen, gaya nangyari sa tatay mo. Di ba? Ang nag-file ng kaso dito sa Pilipinas, yung mga argabyadong mga pamilya. Yung mga namatayan. Sana maintindihan mo yan sa pangatlong pagkakataon ko na sinasabi. Akala mo kung sino kang napakatalino, ob-ob naman yung mga binabanggit mo. Lawyer ka pa naman. Anyway, eto galit na naman siya. Doon sa sinasabing hindi maintindihan kung official o personal ang lakad niya. Ang sinasabi niya, siya daw lahat ang gumastos doon sa lakad na yan. Pero dito pa lang, sa pagbanggit niya, na ginamit niya, sa bibig niya nang galing, ginamit niya yung Office of the Vice President. Diyan sa lakad na yan, sa mga coordination, kung ano-ano pang mga trabaho, wala daw halos tulog. Puyat.
at pagod, ang sabi niya. Eh, di ibig sabihin talaga, ginamit mo ng todo yung mga trabahador mo or yung mga empleyado mo sa Office of the Vice President. Ano ibig sabihin yan? Hindi official yan. Kung lumalabas na personal yan. Pero ginamit mo. So, meron ka na kagad diyang violation, Sara Duterte. At linawin mo, tama itong si Yusek Claire Castro. Linawin mo talaga yan ginagawa mo. Kung talagang personal yan, o yan ay official. Kasi pinalalabas mo, kahit personal yan, meron ka pa rin ginagawang official. Nagtatrabaho ka pa rin. Ilabas mo kung ano yung sinasabi mong trabaho. At ilabas mo yung mga ginastos mo dyan na baka sakaling sisingilin mo yan sa Office of the Vice President. Ang daling sabihin kasi na ginastosan mo personally. Pero yung sinasabi mong personal kasi, questionable din, Sara Duterte. Dahil nga, ang laki ng nawawalang pera, unaccounted for, na ayaw mong sagutin din ng straight diyan sa Kongreso na nag-iimbestiga. At pilit niyong iniiwasan itong impeachment case mo na tungkol din sa pera. Ang daling sabihin na personal kong ginagastosan yan. Pero yung 625 million yata yun or 600 something million at yung 125 million na nawala, naubos sa loob ng 11 days, nasaan na yan? At meron kang guts para sabihin mong ginagastosan mo personally yung lakad mo diyan sa pag-abroad mo. Eh meron kang unaccounted for na pera. Hindi maiiwasan na mag-isip ang taong bayan na yung ginagastos mo dyan, yung ginamit mo or yung nawawalang pera dyan sa Office of the Vice President. At lumalabas pa doon sa iyong salin na hindi tama ang pagkaka-report mo. Pero mayroon kang mga accounts na nakita nag-imbestiga sa iyo na may mga pera ka na lumobo mula nung ikaw ay naging vice mayor hanggang sa naging vice president ka na hindi rin lumalabas yata sa salin mo. Ngayon, mga kapatid, mga kababayan, saan ka naman nakakita? Ang laki-laki ng mga ginagastos nila doon sa dahig. Yung monthly, doon sa kanilang binabayad sa abogado, ang estimate nga ay 150 million pesos a month. Tapos itong si Sara Duterte kumuha ng napakamahal na abogado dito kay in the person of Siegfried Fortune. Ang mahal-mahal niyan, mga government employees lang kayo. Saan nyo kinukuha yung mga pambayad dyan? Kaya kayo hanggang ngayon, nakakangiti pa sila, mga kapatid, mga kababayan, nakakangiti pa sila sa harap ng audience, sa harap ng mga mamamayan. Samantalang ganun kalaki ang ginagastosan nila. Sa tingin mo ba kung tayo yun? Halimbawa tayo na sa pwesto nila at talagang wala tayong pera at haharapin mo yung ganyang gastos doon sa dahig at gastos dito sa impeachment. Sa tingin nyo, makakangiti pa tayo? Ganong kalaki ang lalabas na pera kung talagang pera mong personal? Alam naman natin yung mga politiko na yan. Halos lahat yan. Siguro 99%. Ayaw niyan gumastos ng mga sarili nilang pera. Kahit diyan sa mga campaign na yan, mahihirapan kang kumuha ng mga pera diyan sa mga tinamaan na magaling na yan. Sanay na sanay ang mga politiko na yan sa contribution. Hindi gagastos yan ng sarili lang pera para gamitin sa campaign. Lalo na ito, magbabayad ka sa abogado galing sa galing sa bulsa mo at makakangiti-ngiti ka pa, makakapagbiro-biro ka pa sa harapan ng kamera. Ang maraming nagsasabi nga na ayan ang pera nyo, ginagastos ng pambayad sa mga abogado ng mga Dutertes.
Kaya ganyan sila, pangiti-ngiti lang. Ang sabi pa nga ni Armandin, ayan ang pera nyo, mga mamamayang Pilipino. Ginagastos na pambayad sa abogado. Hindi natin maiwasang isipin yan. Hindi ba? Kasi nanggaling mismo sa bibig ni Digong Duterte diyan sa hearing sa Senado at sa Kongreso, wala silang negosyo. Ever since, government employee na tong si Digong Duterte. Ever since. Lahat sila, pati mga anak niya at hanggang dito kay Sara Duterte. Wala silang negosyo. And yet, ito pangiti-ngiti lang. Pambayad sa abogado sa dahig, pambayad dito sa abogado sa Pilipinas. Ang sakit po mga kapatid, mga kababayan, na isipin na baka nga yan ay galing sa kaban ng bayan na pinagpawisan, pinaghirapan ng mga mamamayang Pilipino para maipon at ipanggastos sa ating gobyerno. Isipin nyo, pangiti-ngiti, patawa-tawa pa. Of course, malamang-lamang pagdating sa bahay niya at nag-iisa na siya, hindi naman talaga makakatawa na yan. Hindi na makakangiti yan dahil dito sa hinaharap nilang problema. Pero sa ngayon, sa tingin ko talagang handa silang gumastos. Wag lang matuloy itong impeachment case na to ni Sara. At marami nga nagsasabi, baka daw kaya ganito kumilos ang mga senador ay naabutan. Kaya lang parang hindi tama yung naabutan. Parang pag naabutan, barya-barya eh. Lalong-lalo na itong si Chis Escudero, marami nagsasabi. Bakit ganito ang iginikilos nitong si Chis Escudero? Of course, wala tayong katibayan dyan. Pero ang nakakapagtaka, bakit ganun na lang ang ginagawa nilang strategy? Lahat ng pagkilos, lahat ng salita, iniiwas nila na matuloy ang impeachment case ni Sara. Lahat ng klase pangangatwiran, sinasabi na nila. Tayo magsasalita na naman tayo ng tungkol sa legal aspect ng kaso. Sasabihin na naman ng mga abogado niyan, hindi ka naman abogado. Sino ka para magsalita? Ito, sagot ko naman sa inyo mga abogado kayo. Kayo nga mismo, hindi magtama-tama mga sinasabi nyo. Ang interpretasyon ng konstitusyon ng 10,000 abogado, 10,000 iba't ibang klaseng interpretasyon din. Kaya kaming mga mamayang Pilipino na meron din namang utak, wala kayong karapatan na sabihan kami na hindi naman kami abogado. Ina nyo. Kayo nga mismo, hindi nagtatama-tama mga sinasabi nyo tungkol sa batas. Kami, pagsasabihan nyo, bakit? Kayo lang ba may utak? Porke ba abogado, matalino na? Si Sara, abogado yan. Matalino ba yan? Ina nyo. Nakalagay sa konstitusyon, pag na-receive mo yung articles of impeachment, trial shall proceed forthwith. Eh bakit ngayon may mga motion pa kayo para i-dismiss? Ito pang si Chis Escudero sinasabi, wala daw limit ang kapangyarihan, walang limit ang kapangyarihan ng impeachment court, ng Senado. Ay grabe ka naman. Kabobohan ng masyado yan. Ang ibig sabihin, mas mataas pa ang impeachment court sa konstitusyon. Ha? Chis na matalino? Napakayabang magsalita nitong si Chis. Biro mo sasabihin niya, wala daw limitasyon. Kahit ano pwedeng gawin. Eh grabe, nabobo na talaga itong si Chis Escudero.
Ano bang klase isinalaksak ni Sara Duterte sa utak nito? Ha? Ano ba isinalaksak ng mga Duterte sa utak mo para sabihin mong ang impeachment court ay walang limitasyon? Doon pa lang sa trial shall forthwith proceed, violation na yan. Doon pa lang limitado na dapat ang kilos nyo. Chis Escudero. Sobrang yabang mo magsalita. Doon pa lang harang na dapat kayo. Dapat babalik-balikan yan palagi doon sa unang-unang sinasabi na trial shall forthwith proceed. Yes, kayo lang ang entity na binigyan ng konstitusyon ng power na maglitis at magdesisyon to try and decide. Walang sinasabi doon and dismiss. Ikaw, nagkaroon ka ng sarili mong interpretasyon na pwedeng i-dismiss ninyo through majority votes. Doon pa lang, violation ka na, Chis Escudero. Anong sinasabi mo na walang limitasyon ang Senate, impeachment court? Grabe. Lumihis masyado ang utak mo doon sa mga ibinigay sa iyo ni Sara Duterte na hindi ko alam kung ano. Ano ang binigay ni Sara Duterte sa iyo para magkaroon ka ng ganyang klaseng sariling interpretasyon ng konstitusyon? Ang sabi nga ni Senator Laila de Lima, nagkaroon ka na ng sariling version, Chis version ng 1987 Constitution. Grabe ka, Chis Escudero, hindi ka namin titigilan dito. Sobrang hambog mo, sobrang kapal ng mukha mo para sabihin yan na walang limitasyon ang impeachment court. Na klarong-klaro, wala kayong trabahong gagawin dyan, kundi maglitis at pagkatapos ng litis, mag-decide kayo kung guilty or not guilty. Hindi yung haharangin nyo, wala pang paglitis, sasabihin nyo na i-dismiss. Motion to dismiss. Dahil ang sinasabi mo, walang limitasyon kung ano ang gusto nyo gawin. Kalokohan yan. Magkakaroon ng revolusyon pag yang sinasabi mong yan ay paninindigan mo, Chis Escudero. Dahil masyado ng glaring yan. Hindi na katanggap-tanggap sa mga mamamayang Pilipino yan. Sobrang kahambugan, sobrang pagiging arogante, at sobrang kamangmangan sa konstitusyon yan. Hanggang dito lang mga kapatid, mga kababayan. Itong si Chis Escudero talagang ma-high blood ka rito. Darating nga araw, hahamunin ko na rin to ng duelo. Sa sobrang inis ko rito, hahamunin ko na rin ng duelo to. Mga kapatid, mga kababayan. Katulad ng ginawang paghahamon ni... Gaya ng paghahamon na ginawa ni Waldy Carbonell, ni Kawaldy, dito kay Digong Duterte. Ako gusto ko na rin hamunin itong tinamaan ng hayupak na to eh. Gusto ko na rin hamunin itong si Chis Escudero ng duelo sa sobrang inis ko. Anyway, mga kapatid, mga kababayan, thank you once again, ladies and gentlemen, for joining me today. And I hope we'll be able to see each other again in my future episodes. And for those who are just new in this channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell and the like button, and please do share this vlog so that we'll be able to grow our community here in my small channel. And ladies and gentlemen, thank you so much. See you later. Thank you.